When there's no one
Ayan, good morning mga bata. Ayan, gising-gising na tayo at tayo ay makikinig na tayo ng salita ng Diyos. Ayan, kakagising lang natin, makikinig na tayo, di ba? So very napaka-excited, di ba? Na makinig ng salita ng Diyos. Ayan. Kayo ba ay masaya ngayong umaga? Ayan, sige. Kung masaya kayo, pray muna tayo bago natin umpisahan, ano? At then, batiin natin yung mga nanonood sa live. Ayan. Sige, let's pray. Our Heavenly Father, thank you for this morning that you gave to us. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong gabi at salamat Lord sa pag-gising sa amin sa umaga. Salamat din po Lord sa mga blessings at pagpapala na pinagkakaloon niyo po sa amin. Dalangin ko po Lord sa aming morning devotion na naway ikaw po ang siyang manguna. Ikaw lamang ang siyang mapapurihan at pasalamatan at give me more wisdom and knowledge Lord na ipahayag po sa kanila ang iyong salita na hindi man po ako karapat dapat but I know Lord I will try my best na maging kalugod-lugod po sa iyong harap by sharing your word Lord. Natulungan niyo po ang bawat makikinig naway may apply po ito sa buhay, hindi lamang po namin apakinggan. Salamat po Lord, patawad po sa amin nagawang pagkakasala, mahal na mahal ka po namin. In Jesus name I pray, Amen. Ayan. Sige. Batiin muna natin ang mga nasa Facebook Live. Wala pa nag-join yung mga sinabihan kong mga Sunday School. Ayan, di pa sila nag-join. Ayan. Unang-unang babatiin natin. Ayan, si Ma'am Heidi Sanet. Good morning, Ma'am Heidi. Then, of course, si Sir Ariel. Ayan, good morning po, Sir Ariel. At Ma'am Myra Salarzon. Good morning po. And then, of course, si Ma'am Joyce. And good morning. Good morning po, Ma'am Joyce. Ayan. Ito Sunday school teacher din po si Ma'am Joyce. Ayan. Pati si Sir Ariel. Kaya, mga expert. Ayan. Siyempre, babatiin din natin may birthday ngayon. Ayan. Sunday School, si Ma'am Sheila Abid. Ayan, happy birthday Ma'am Sheila Abid. Ayan, nakaribal ko daw sabi ni Sir Mark. Pero it's just a joke. Ayan, happy birthday po Ate Inday. Ayan, for short, Ate Inday, aka. Ayan, she is now ilang taon na ba siya? 21? 21 ata. 21 years old. Wow. Parang ako yung mas matanda sa kanya eh. Ayan, sige. Let's start our devotion. Children's devotion for today, for this morning. At unang-una is kakanta muna tayo para magising-gising tayo. Ayan, sige. Awitin natin ang Happiness Is. Ayan. Papakita ni Sir Mike yung PowerPoint. Ayan. Kung alam nyo, sabayan nyo ako kasi medyo yung boses ko hindi ko alam masyado, hindi ko masyadong kabisado din yung kanta. Then, ayan, good morning, may pahabol. Si Sir Judy Morales. Ayan, Morales. Akala ko tawag ko dati Morales. Pero Morales, ayan. Sige. Happiness is. Sino nga ba ang kasiyahan natin? Ano nga ba ang kasiyahan natin? Happiness is. Wait lang, parang hindi ko alam. Okay. Happiness. Ready, sing. Happiness is to know the Savior living alive within His favor.
having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Ayan. Having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Happiness is to be forgiven, living a life that worth the living. Happiness is the Lord. Tapos, chorus. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found a secret. It's Jesus in my heart. Hallelujah. Happiness is, next one. Happiness is a new creation, Jesus and me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Ayan. Medyo hindi ko pa kabisado. Pero, yan, pag-aaralan natin ulit, no? At, malalaman din natin yan. Sige, kanta pa tayong isa. Para, yung alam natin. Sige, awitin natin yung, para may action. Mag-isip tayo, mag-warm up. Awitin natin yung, I've got joy. Ayan. I've got joy. Diba? May action din yun. May stretch yung kaway natin. Ayan. Sige, kung tayo ay masaya, awitin natin yung I've got joy. Pero kung kayo ay malungkot, para maging masaya kayo. Ayan. Kanta natin. I've got joy. Ready? Sing. I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy. Whoops! I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. O, di ba? I've got joy. May kasiyahan agad tayo. Umaga pa lang, di ba? Hindi yung, sabi nila, bad mood. O, magagising pa lang. Okay lang na lukuhin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising. Joke lang. Ayan, sige. Darako na tayo sa pinaka-exciting part natin. Ayan. Dito sa ayan. Ang ating devotion ngayon ay ayan, sino kaya makakahula? Ay ang The Great Feast. Ayan, The Great Feast. May ano, ay siguro ito ay pagkain siguro ito. Bakit feast? Ayan. Ano kayang mangyayari dito sa The Great Feast? Feast. Ayan. F-E-A-S-T. Ayan, The Great Feast. Ano kayang magiging kwento nitong The Great Feast? At alam nyo ba, ang The Great Feast ay matatagpuan natin sa book of Luke. Luke. Ayan. Luke chapter 14. At ano kayang verse? Luke chapter 14, verse 16. Mag-uumpisa tayo sa verse 16. Ayan, handa na ba kayong makinig? Ayan, di ba? Kapag nakikinig tayo, hindi kasama ang bibig, kundi ang tenga lang. Di ba? Ihanda natin yung malaki nating tenga. Kung malaki. Ayan. Ihanda natin yung tenga natin sa pakikinig. At yung isip natin para mag-focus lang tayo sa salita ng Diyos at hindi sa mga ibang mga nakaka-distract sa inyo dyan. O, di ba? Ayan, sige. Sabi niya dito, sa verse 16, basahin ko muna. Then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many. Ayan, ito yung pinakauna na
verse sa ating kuwento ngayon. Ayan, sabi niya doon, nagpasya ang isang mayaman. Ayan, yan yung pinakaunang slide. Sabi niya, yan, nagpasya ang isang mayaman na magbigay ng isang malaking piging or sa English is banquet. Ayan. Yung kapag may banquet, yung kainan, di ba? May kainan syempre, pang mayaman ba? Joke lang. Pero sabi niya, nagpasya ang isang mayaman na magbigay ng isang malaking banquet. Then next na ang paghahanda ay ginawa saan? Sabi niya, sinabi ng lalaki sa kanyang lingkod na handa ang lahat para ihanda daw niya yung lahat para sa kapistahan or doon sa banquet na magaganap. Tapos, sabi niya, at pumunta ka, sabi niya, anyayahan mo ang mga panauhin. Ayan, next na slide po. Ayan, yan yung alipin niya, kinausap niya dyan. Nasabi niya, anyayahan mo yung mga panauhin na dapat nating imbitahan. Ayan, so, in-invite niya. Ayan, in-invite niya, sinabi niya sa kanyang alipin. At sabi niya dito sa verse 18, sabi niya, and they all with one consent began to make excuse the first, and unto him I have bought a piece of ground, and I must needs go to see. Sabi niya, ayan, inanyayahan niya yung pinakauna. Pero, ano kaya nangyari? Sabi niya, ang alipin ay nag-imbita ng isang, ayan, mayamang may-ari ng lupain. Wow. Or may hasyenda siya. Siguro may hasyenda siya. At sabi niya na nagsabi sa kanya na siya ay nakabuo lamang ng isang bagong bukid. Kakabuo niya pa lang. Ay, mayroon siyang inaalagaan na isang bukid or binabantayan na isang bukid. At sabi niya doon ay sabi niya sa kinausap ng alipin ang itong may-ari ng lupa na ito. Sabi niya, inanyayahan niya, punta po kayo sa magaganap na banquet. Ayan, kinakausap niya na. Pero ano kayang sabi ng may-ari ng lupa na ito, may-ari ng lupain? Sabi niya, hindi ako makakapunta, sabi niya, sa inyong banquet dahil kailangan kong pumunta doon sa bago kong bukid, sabi niya. At titignan ko ito para mabantayan ko, sabi niya. Kasi nga, bago pa lang, kailangan niyang bantayan, kailangan niyang alagaan, di ba? So, yun yung naging rason niya kung bakit hindi siya makakapunta sa banquet, no? Isang lalaking nag-organize ng banquet. At sabi niya dito, di ba yan yung una, yung may-ari ng lupain. Ano kanya yung pangalawa? Sabi niya dito, sa verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Sabi niya yun. Sabi niya, ang isa pang inanyanyahan ng panauhin, sabi niya, ay bumili ng 5 pamatok na baka. Diba? May baka naman siyang alaga. Yung kinakausap niya yun. Sabi niya, mayroon akong inaalaga ang baka. At ano kaya? Pumunta ba kaya yung may-ari na yung kinausap ng alipin? Sabi niya dito, I pray thee, have me excuse. Diba? Sabi niya, at in-excuse niya ang kanyang sarili dahil, sabi niya, nasa daan lang siya para, sabi niya dito, and I go to prove them. Sabi niya, na papatunayan ko sa kanila na, yun nga, ipapastol niya pa din ang kanyang mga alagang baka. Ayan. Tapos, ayan, dito manggi na yung pangalawa, di ba yung una, may-ari ng lupain na may bagong bukid. At pangalawa is, ito, yung may alagang baka.
na sabi niya, hindi muna ako makakapunta dahil nga ipapasto niya pa iyon at kailangan ko silang alagaan. At may pangatlo naman. Ano kaya ang pangatlo? Sabi niya dito naman sa verse 20, and another said, I have married a wife and therefore I cannot come. O, sabi niya doon. Sabi niya, ay, may isa pang inanyayahang panauhin. O, next slide po. Ayan. Next pa po. Ayan. May inanyayahan pang isang panauhin. Sabi niya doon is, I have married a wife. Sabi niya, ikakasal ako. Sabi niya, I have married, kakakasal ko lang. Sabi niya. At sabi niya, hindi ako makakapunta. Pasensya na, sabi niya dito. At ano kayang nangyari? 'Di ba? Hindi na lang tatlong iyon tinanggihan ang kanyang alipin. Pero bumalik at pagkatapos noon, bumalik ang kanyang alipin na walang sino man ang naimbita niya. Hala, nalungkot kaya yung nag-organize or nag-ano ng banquet? Banquet. Ano? Banquet. Ayan. Sabi niya, ibinalik ng alipin na walang sino man ang inanyahang panauhin ang maaaring dumating. Pero, ano kayang naging expression or naging naramdaman ng naggumawa nito or gusto niyang magkaroon ng programa na banquet. Ano sabi niya? Sinabihan niya yung alipin niya na pagalit. O, di ba? Galit na galit siya. Sabi niya, pumunta ka na lang sa mga lansangan, sabi niya, at iskinita. O, di ba? Yun yung, kasi yung una niyang in-invite, yun yung mga mayayaman, di ba? Mga mayayaman. At sabi niya doon, pumunta ka na lang sa mga lansangan at iskinita ng bayan at anyayahan ang mga dukha, pilay, at bulag, sabi niya doon. O, diba, anyayahan niya daw yung mga may kapansanan. Pero ano kayang nangyari? Sabi niya dito, ay, ang alipin ay nakahanap, nasa na kaya yung, ay nakahanap ng, next slide. Ano kaya? Ano kaya yan? Nakikita nyo, ay, nakahanap ng isang bulag na lalaki. At ginabayan papuntang banquet. Ayan, naka-invite siya ng isang bulag na lalaki. Ayan, pumunta sila, ginabay niya. Siyempre, hindi nakakita. Kasi nga, bulag siya. At, nakarating sila doon. Ano kayang next na in-invite niya? Sabi niya, next naman is nakahanap siya ng pilay. Siyempre, ang pilay hindi talaga nakakalakad. Mayroon na may nakakalakad kung isa lang yung isa lang yung pilay talaga. Ayan. At sabi niya, ginabayan niya rin. Pinunta niya din doon sa banquet. Sabi niya, doon sa isang iskinita niya nakita yung pilay. Tapos ginabayan niya, pumunta doon saan? Sa banquet. At sabi niya, na ano kaya next? Nakakita siya ng isang, ayan, nakakita siya ng isang baldad. Ayan. Ayan yung babae. Pagod daw na babae. Ayan, nandun siya sa lansangan or kalye na tinatawag natin. Ayan, pagod na pagod siya. Kaya nga sabi niya dito, at tinulungan siya na ipunta saan? Sa banquet. Tinulungan niya din. Ayan. Ano yung next slide? Ayan, tinulungan niya. Di ba napakabait ng alipin niya para lang may ma-invite sila? Ayan, masunurin yung kanyang alipin. Di ba? Tapos, ano kayang nangyari? Ayan, sabi niya, ang mga dukha, pilay, at bulag ay nagsisiyahan. Ayun.
sila ay masaya sa banquet. Sabi niya, ngunit may puwang para sa higit pa, sabi niya. At sabi niya, sinabihan ng lalaki ang kanyang alipin na pumunta sa labas ng bayan at anyayahan ang mga nasa kalsada at mga nasa lansangan. O, diba? Kikita niyo sa picture, masaya ang lalaki, masaya yung nagpaganap ng banquet. At dahil nakita niya yung mga dukha, yung mga pilay at bulag na masaya sila dyan, anong sinabi niya sa alipin niya? Tawagin mo yung mga iba pang nasa kalsada. Diba? Kasi gusto niya na mas masiyahan din yung ibang tao din. Ayan. At sabi niya dito, ang lalaki ay nakatagpo ng isang mahirap na mag-asawa. Ay, wala na atang. Ayan. Wala nang yan, sabi niya, ang mahirap ay nakatagpo ng isang mag-asawa. Inanyayahan niya ito sa sa banquet na pumunta. Then, nakahanap siya ng isang byuda. May byuda siya nakita. Ay nahanap sa isang bansa at inimbitahan niya din. 'Di ba? Yo, 'di ba? Mayroon ng mahirap na mag-asawa. 'Di ba? May byuda. Yun yung na-invite niya sa kalsada. At sabi niya dito, inanyayahan niya rin yung nakatira sa tabi ng kalsada o kaya sa tinatawag nating kalye, inanyayahan niya din yun. O yan, na-invite niya, napunta niya sa banquet. At sabi niya, next naman, sabi niya dito, ang lalaki ay nalulugod na tanggapin ang kanyang bagong panauhin at sinabi na walang sino man sa mga nagdahilan ang makakakuha ng ganito kasarap, sabi niya, ng mga pagkain. 'Di ba? Sa banquet. O, 'di ba? Napakasarap. Baka may lechong baboy, may lechong manok, 'di ba? May lechong baka. Lahat ng ayan. So, syempre kapag talagang pinaghandaan mo, 'di ba? Mas lalong masarap yung pagkain. Ayan, halatang gutom na ako. Ayan. So, yun yung mga in-invite niya. Kasi, di ba yung mga mayayaman, may mga dahilan. Di ba may mga dahilan sila. Pero, yung mga nasa iskinita, yung mga nasa kalsada, yung mga nasa, sa mga lansangan, hindi ba, tumanggi ba sila? Di ba hindi? Kasi wala silang dahilan para hindi pumunta. Kaya pumunta sila, ayan. Ano kayang nangyari? Sila ay masayang nag-celebrate sa banquet, di ba? Ang saya-saya nila. Sobra, kung nakita nyo lang dyan sa picture, napakasaya nila. Pati yung dalawang mag-asawa na nagpaganap nitong ano ba kayang ibang tawag sa banquet? Ayan, sa banquet na yan. At, ayan, nakikita nila kung masaya. Ano kayang, ayan, tapos na tayo, no? Ano kayang lesson ang matutunan natin dito? Bakit yun yung kuninto mo, teacher? Di ba? Bakit ganung pangyayari yung kuninto ko? Dahil, ano yung lesson dito? Ayan. 'Di ba? Kapag sino nang naranasan na mag-share dito o mag-soul winning or mag-invite papunta sa church. Ayan. 'Di ba? Kapag mag-i-invite tayo ay kapag nag-share tayo sa isang tao. Ayan. Kadalasan na na-share natin is mga hindi naman tayo namimili. Pero kadalasan nga is mga nasa squatter or like syempre mga nasa daan, na mga tumatambay, di ba? Or kapag kumakatok tayo, di ba? Yung mga nag-o-open lang is yung mga hindi naman sa sinasabi na mahirap, kundi yung mga ganong klaseng tao na mga
andun na open sila, inaalaw niya inaalaw tayo na mag-share ng salita ng Diyos. Pero yung mga mayayaman, alam mo yung madahilan, ay pasensya na, may ginagawa pa ako. Sabi niya. O tapos pag minsan hindi pa pinagbubuksan kahit may tao naman. 'Di ba? Binabaliwalan nila yung salita ng Diyos, 'di ba? So ganun yung tapos kapag i-invite natin sila, pwede po namin ba kayong i-invite sa aming church. Sorry, we have a family bonding, ganun sila. Na talagang may irarason sila. Pero kapag i-invite mo ang isang kunwari doon sa area namin, mayroong kaming in-invite na hindi naman siya masyadong like mahirap, pero andun na nga na kulang sila sa pangangailangan. Pero hindi sila nang hinayang o nagsisi na pumunta sa church kasi sabi nila, nagpasalamat pa nga sila eh. Sabi nila, sis, thank you po dahil in-invite niyo ako, ang dami kong natutunan, 'di ba? Napakaganda pala na kahit walang-wala na kami is mayroon pa rin ang Diyos para sa amin na nagbibigay ng pangangailangan, 'di ba? So ganun nila nakita ang Panginoon sa buhay nila. So itong mga to pumunta sila dahil ay wala silang kailangan na itanggi kasi para naman iyon sa or free naman iyon, 'di ba? 'Di ba? Ang salvation nga is free na free, 'di ba? Bakit ayaw pa nilang tanggapin? So, ganun yung yung lesson sa atin na wala tayong pipiliin, no? Mahirap man o mayaman, sige. Share natin. Yan. Mahirap man or mayaman, sige, invite natin sa church. Ayan, kasi napakaganda. Kasi nga, 'di ba? Walang pinipili ang Diyos, 'di ba? Pero halos 'di ba yung kwentuhan ni Lazarus at saka ni rich man, 'di ba? Mas si Lazarus ang tumanggap sa Panginoon. Pero si rich man napunta saan? Sa walang hanggang kaparusahan. So, kaya itong The Great Feast na ito ay nagpapaalala sa atin about sa salita ng Diyos. Ito ay based on the Bible. So, dapat nga magpasalamat tayo kasi sa dami-dami ng taong nakatira dito sa mundong ito is isa tayo sa napili ng Diyos para makilala natin siya at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. O, di ba? Ganon tayo tapos tatanggihan pa natin yun. For what? Di ba? Kumpara naman sa Diyos, di ba? Kaya, yun yung, hindi natin alam sa una, di ba? Kasi tatanggapin pa natin siya. Pero, unti-unti tayong aanuhin ng Diyos na gusto niyang makilala pa natin siya. So, yun yung mga naging lesson. Napakaganda ng, di ba? Yung mga mayayaman na tatlong may-ari, di ba? Ari ng lupa, may-ari ng hayop, di ba? Yun, tumanggi. Pero yung mga nasa kalsada, ganun, is pumunta sila at nagsiya sila, di ba? Andun yung kasiyahan mo. Kaya kapag tayo ito tumanggap sa Panginoon, anak tayo ng Diyos, andun yung kasiyahan, makikita mo yung mga blessing, makikita mo yung mga masasayang tao, di ba? Mga ka-churchmate mo na masasaya, di ba? Good morning, andun yung pagiging marespeto, di ba? Kaya napakaganda na andun na ang pagiging anak ng Diyos, di ba? Kaya tayo ayan, anak tayo ng Diyos, kaya dapat maging masaya din tayo. Ayan. Sige, anong oras na? 6:48. Doon nagtatapos ang ating lesson ngayong umaga. Kasi ang alam ko ata, exam ng mga bata ngayon. Ayan. Sige, God bless sa exam niyo mga estudyante. Ayan, from elementary to high school. Ata yung exam nila or yun. So, sana, sana may natutunan kayo sa kwento, no? Or sa lesson. Ayan, sige.
Before we close in prayer, baka may nadagdag pa sa bumati sa Facebook Live. Sir Mike? Mayroon pa po ba? Wala na. Ayan. Sige. Yung mga sinabihan ko mga estudyante ko, hindi nag-attend. Ayan. Hindi sila pero, baka nag-review. Ayan. Sige, let's pray. Let's close in prayer. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Lord, sa natapos po na lesson po namin. Salamat sa buhay niyo po na pinagkalob sa amin. At salamat sa salvation. At dalangin ko din po, Lord, na ikaw po ang manguna sa buong maghapon, sa mga iti-take po na exam ng mga bata. Give them more wisdom and knowledge, Lord. At nila yung mga nireview po nila, Lord, for the previews, Lord. At dalangin ko din po, Lord, na ikaw po ang siya manguna hanggang po sa natitirang oras din namin sa maghapon. Ikaw din po ang manguna din po sa klase po namin sa Bible school, as a Bible student, Lord. At dalangin, Lord, na ikaw po ang siyang manguna din po, Lord, sa mga gagawin po namin. Ingatan niyo po kami. Patawad pa noon, mahal na mahal ka po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sige. Goodbye. Bye-bye. From the very start, have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right. Right is always right, and wrong is always wrong, and you must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in every